Blessed be the name of the Lord. The book of John, chapter 15, ang tunay na puno ng ubas. Verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinisan ang bawat sangang nagbubunga, upang magbunga pa ng sagana. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy, at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayoy ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking mga utos, aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayoy, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang pagkapuot ng sanlibutan. Verse 18. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit, hindi kayo taga sanlibutan, kundi pinili kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinasabi kong ito. Walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinusunod nila ang aking sinasabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi na sana mapapatunayang nagkasala sila.
Ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana Hallelujah. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagawa ni numan, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa. Subalit sa kabila nito ay kinapuutan pa rin nila ako at ang aking Ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang dahilan. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Blessed be the name of the Lord. Glory to God.